Ngayon naman po, i-discuss ko sa inyo ang objective number 13, participated in professional networks to share knowledge and to enhance practice. So ito naman yung pag-participate natin sa mga seminars, pag-attend natin ng mga LAC sessions para hindi na po kayo magastusan, mga teacher 1 to teacher 3. Pwede naman po tayo magkaroon ng mga LAC sessions, no? Kasi po, doon pa lang magkakaroon na tayo ng mga ideas at meron na ditong papasok na professional network kapag participate natin tayo sa mga kapwa natin teachers. So, ano yung means of verification? Napakadami, 6 po yung nakalagay dito. Pero i-analyze din po natin. Certificate of completion in a course training. So, kailangan kapag umattend kayo halimbawa ng LAC session, meron kayong certificate of completion. Pangalawa, certificate of participation. So, may completion na, may participation pa. Pangatlo, certificate of recognition, speakership in a webinar. Kunwari, ikaw naman ay naging speaker, na-recognize ka, so pwede po yung maisama as MOV. 4. Any proof of participation to be a benchmarking activity. Any proof daw ng participation na nakapag-benchmark ka, no, ng specific na idea, innovation, or strategies. Ayan, so kasama siya. And number 5, any proof of participation in school LAC session. Any proof daw ng participation sa LAC session. 6 others, please specify. Pero sa totoo lang po, meron po ako ditong medyo konting clarification lang regarding dito. Kasi sa means of verification niya, hindi po nakalagay na any of the following. Nakalagay po lahat talaga 6, yung kasama yung others. Pero po, magkaroon po kayo ng internal agreement with your rater kung alin po dito ang tatanggapin nila. Explain nga po natin kung ano po yung way paano tayo makakuha ng outstanding sa quality. Okay, so participated in any professional network or activity that requires output. Yun, nakalagay po dito sa outstanding. Hindi po tayo pwedeng sumali lang sa mga LAC sessions or hindi tayo makakakuha ng outstanding kung sumali lang po tayo. Dapat yung sasalihan po natin ng mga LAC sessions, mga trainings na yan, dapat nagre-require ng output and proof of implementation within the school. So kapag wala po tayong output na nakuha for that particular LAC session or seminar at wala tayong proof na ma-implement natin yan sa school, for example, nakapag-implement tayo sa pamamagitan ng paggawa ng lesson plan based doon sa natutuhan natin sa specific RPMS objective, hindi natin na ipakita sa lesson plan as our output at naituro natin sa mga estudyante, so hindi po tayo makakakuha ng 5. So importante po, tandaan po natin para makakuha ng 5, meron pong output tayong kapag sumali tayo sa mga trainings, workshop, dapat merong output for that particular workshop or training, at importante po na may proof tayo ng implementation na implement po natin sa classroom para makakuha tayo ng 5 dito sa quality. At para naman sa timeliness, across 4 quarters. Across 4 quarters. Sa lahat ba ng quarters na yun, ay sumali ka sa mga seminars? May output ba yun para makakuha ka ng outstanding? Na-implement mo ba yun sa iyong classroom? Sa iyong pagtuturo? Nag-reflect ba yun? So, kailangan po natin yun na across 4 quarters po natin siyang naisagawa. So ngayon pa lang dapat makapag-prepare na po kayo at matandaan nyo po ito kasi po baka umaattend po kayo ng mga LAC sessions or mga trainings na hindi po yun nare-require, hindi po tayo makakakuha ng outstanding.